Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Let us open our Bible on 1 Thessalonians chapter 4, verse 6. Praise the Lord. That no man go beyond and wrong his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified. Ayan. Sa basahin ko sa Tagalog, no? Na sino may wag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid. Sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas ng una sa inyo at pinatutuhanan. So this is regarding sa money matter, sa pera, or finances, or anything na may value or material. Na kung saan sinabi dito, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. Huwag mong dayain magpakailan paman ang iyong kapatid. Ayun bang kumukuha ka ng pera by deceit? Yung bang pangloko, pagnakaw, hindi naman dapat sa iyo. Because the Lord is the avenger. Siya yung panimalos, kung sa Bisaya pa. Huwag nating gawin ito sapagkat kung ang tao ay hindi hahakbang sa iyo para ikaw ay gagawan ng paghihiganti, ang Diyos ang maghihiganti po nito. So ibig sabihin niyan, this is not acceptable in the eyes of God. Kasi mahulog na ito sa pagnanakaw. Lalot na tayo sa ating paglilingkod kay Jesus. May involvement ang financial matter sa buhay natin. Kayo, nagtatrabaho kayo, may tumatanggap kayo ng sweldo, that is money matter. Yung ating organisasyon, meron tayong mga monthly dues, may humahawak ng pera, may treasurer. Kami naman mga pastors, we are bound to give our tithes of tithes. So that is money matter. So tayong lahat ay mga stewardships ng ating Panginoong Diyos, o mga stewards tayo ng ating Panginoong Diyos. Kailangan huwag tayong mangloko, no? Huwag tayong manglamang. Now, kailan mangyayari yung ma-oblige ka ba mangloko? Unang-una, pag ikaw ay sugarol. Alam yung mga sugarol? Magnakaw yan sila para isugal. Kasi lagi sila nag-iisip, pag manalo sila, babayad sila. Pag manalo sila, hindi naman ibayad kasi isugal na naman. Kasi gusto nila mas malaki pa ang panalo. Ngayon, natalo na lahat ng pera, hindi na makabayad, magnanakaw uli. O kaya sa mga anak ng Diyos, bawal talaga yung sugal. Bawal talaga yung lasto, bawal yung online gambling, kahit ano-ano dyan na mga gambling, bawal lahat yan. Kasi yan ang maging ugat ng pagnanakaw. Hanggang ultimo sarili mong asawa, nakawan mo. Ultimo sarili mong husband, nakawan mo. O, di ba? Para bagang gumagawa ka na ng bagay na para mo na lang giunay ang imong kinabuhi. Tungod lang sa gambling na yan. O ano pa, kung walang gambling yung pangangailangan, hindi ka makahintay. When in fact, God is in control of everything. The Bible says, godliness with contentment is great gain. Kontento ka lang. Minsan may nag-invite sa akin na, Pastor, moanhi mo diri sa moa niya ang among balay,
perting very humble. Yung nisulti ko sa ilaha, ay mo kagool. Niagi man kog puyo og payag. Amakan, tulo pagyod. Nung sinabihan ko siya ng ganon, nawala yung ano niya, kaikog. Nawala yung kanyang kaikog ba? Ganon ba, pastor? O sige, punta ka dito. So, ibig sabihin niyan, dumaan ka ng kahirapan sa mga panahon na pinahirapan ka ng Diyos. Kung meron ka bang contentment sa buhay mo, kaya sa buhay natin, contentment. Godliness with contentment is great gain. Hindi kayo madaliin mo yung isang bagay, mag-shortcut ka, gusto mo ka agad taas, kaya mangloko ka, kaya mangnakaw ka. Hindi pwede yun. So, kaya itong mga banal na salita ng Diyos sa gabing ito, tinitingnan ng Diyos sa atin how faithful we are being stewards of God sa mga blessings. Makaunti man, malaki man. Praise the Lord. Kailangan tayo. Kasi, ikawalong utos ng Diyos, basahin natin. Exodus 20, verse 15. Praise the Lord. Thou shalt not steal. Yan. See? Huwag kang magnakaw. Huwag kang magnakaw. Ano ba yung pagnanakaw? Hindi sa iyo, huwag mong kunin. Hindi sa iyo, huwag mong gamitin. Tapos, without the knowledge of the owner, without the consent of the owner, without the permission of the owner, pagnanakaw na yun. Thou shalt not steal. Ano pa? The 9th, ikasyam na utos, Exodus 20:17. Praise the Lord. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Yan. Ano ba yung covet? Covet, that is desire to get it for your own consumption. To desire something for your possession. Maangkin mo ba? Sinabi dito, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Or thy neighbor's wife. Thou shalt not covet thy neighbor's house. O ipalagay natin yung kapitbahay mo nagpatayo ng magandang bahay. Tapos gusto mo shortcut. Hanggang naisip mo na lang na paalisin yung may-ari dyan, gagawa ka ng paraan. Yan naman dyan sa Palawan. Anong balita sa akin nung nag-preach ako doon sa Iwahig Penal Colony. Pastor, common dito ang rape cases. Bakit? Dumami na ba ang rapist sa Palawan? Hindi, pastor, karamihan dito planted. Anong ibig sabihin planted? Invented? Yes, pastor. Anong mga kaso pala dito? Bakit ganon? Ang mga tao dito, pag nakita nila yung kanilang neighbor, malaki ang lupa, papainan niya ng babae, kakasuhan kaagad yan ng rape para makulong, sila na ang mag-agaw sa lupa. Lupa lang pala ang kanilang agawan doon. Nahulog na doon sa planted evidence ng rape. So, ganun. Huwag kang magnasa ng bagay na hindi sa iyo. Maghintay ka sa sarili mo. Praise the Lord. Huwag mong siraan yung tao na pinagpala ng Diyos. Dahil ba lamang siya sa iyo? Sisiraan mo na lang siya kasi para lang maibsan yung iyong inggit? Hindi pwede yun. Bawal yun sa ating Panginoong Diyos. May kanya-kanya tayong tatanggapin mula sa Diyos. Maghintay ka sa sarili mo. Praise the Lord. Godliness with contentment is great gain. Kasi meron ka talaga. Magsunod ka sa Diyos, imposible wala kang matatanggap galing sa Diyos. Pangako niya yan. But you have to wait patiently. You have to wait humbly. Ano ka lang, kung nag-prosper yung iba dyan, masaya ka. Uy, sister, brother, thanks to Jesus, He bless you.
Thanks to Jesus. He gave you such thing. Yung bang i-appreciate mo, hindi kay kainggitan mo, hindi kay siraan mo na lang para masira yung moral niya. Kahit meron siyang pagpapala, sasakit yung ulo niya dahil maraming mga tao na masamang tingin sa kanya, ikaw naman, inggit lang pala. Bawal yun. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Meron kang kapitbahay, may magandang asawa, hindi ka nasain mo pa. Dawi ka magtingin, merong lust. Alam ba yan ng Diyos yan? Walang matatago sa Diyos. Meron kang masamang pita kung tumingin sa hindi mo naman asawa, kundi asawa ng kapitbahay mo. Hindi lang pala pera, hindi lang pala bahay, pati yung mga asawa na bagay, bawal. Nor his manservant. Uy, bakit niyang kapitbahay ko? Daming mga katulong, daming mga alalay. Siraan ko yung tao na yan, parilipat yan sa akin. Sabihin ko doon sa mga manservant niya na, yung amo mo, ganito. Alis ka na dyan. Huwag ka maniwala dyan, masama yan. Dito ka na lang sa akin. You see? Sisiraan mo yung tao dahil nainggit ka na marami siyang mga manservant. Mali yun. Bawal yun. Praise the Lord. Hindi pwede yun. O kaya marami kang mga membro, kung sa amin pa na level ng mga pastor, may mga membro ka dito na may mga potential na ginagamit ng Diyos, tapos ikaw naman ibang kongregasyon, pagtingin mo na gano'n, sisiraan mo yung mga membro doon sa pastor para maglipat sa iyo. Dahil gusto mong makuha yung mga membro. Mali yun. Hintayin mo sa iyo kasi meron ka sa sarili mo na ibibigay ng Diyos. Siya yung nagbibigay ng stewardship Siya yung nagbibigay ng mga bagay na ipagkatiwala sa atin. God is in control of all. Praise the Lord. Pagpataasin niya yung blessings ibigay niya sa iyo yan. Sa iyo talaga yan. Pag pinagpala naman ng Diyos yung iba, sa Kanya yan. Walang inggitan, walang nakawan, walang siraan, walang pakialaman na magkakaroon ka ng something na sakit loob sa prosperity ng iba na binibless ng ating Panginoong Diyos. Dapat alisin yan kasi yan ang magsisimula ng problema darating sa buhay mo. Kasi gagawa ka na ng hindi maganda. Manservant nor his maidservant. Okay, yung manservant, lalaki na katulong, maidservant, babae na katulong. Oy, alis ka na dyan. Hayahay ka na imuhang amo din ha. Di na mo lihok. Hawa din ha. Imagine that. Ang dami mong mga nakikita na hindi mo naman dapat gagawin, nakikialam ka sa bawat buhay ng tao. Dahil you covet. Pag sinabing covet, gusto mong ikaw ang gawa ng ganon. Kunin, sisiraan mo yung tao. Nor his ox, baka. Yung baka, may baka yung kapitbahay mo. Rumami yung mga baka. Inggit ka ngayon. Gusto mo ngayong mag-pray ka pa na magkasakit sana yung mga baka niya dyan, maubos na lahat yan. Yung barabang gusto mong mawalan na rin siya ng baka kasi meron kang damdamin na inggit. Nor his asno, nor anything that is thy neighbor's. Ano yung sa kapitbahay meron sila? Yan mo sila. I-pray po mga sila Praise the Lord. Idalangin mo pa nga sila na magkakaroon. Idalangin mo pa nga sila na ibibless ng ating Panginoong Diyos. Kasi ito kasing pagnanakaw, ma-oblige ka magsinungaling. Ma-oblige ka hindi magsalita ng totoo. Bakit? Basahin natin. Leviticus 19:11. Praise the Lord. Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. Ayan. Huwag kang magnakaw, ni huwag kang mag-deal falsely.
Yung nakig-deal ka. Oh, ganito, ganito, ganito. Ang binibenta ko na product, ganito. Tapos false pala yung pag-deal mo sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Hindi pala yun totoo. Falsehood pala yun. Deal falsely. Huwag ka mag-deal falsely. Okay, mangako ka, bayaran ko ito, ganito, ganito. Pagdating ng panahon, hindi mo binayaran. Falsely yun. Thou shalt not steal, neither deal falsely, neither lie one another. Huwag magsinungaling sa isa't isa. Be honest. Be true sa isa't isa. Ano pa? Itong mag-hire ka. Mag-hire ka ng tao. Hindi pwede na i-hire mo siya tapos pag dating ng Sabado, hindi mo agad ibigay yung sweldo. Nagtrabaho nga yan para makakain. Nagtrabaho nga yan para kailangan ng sariling pangangailangan. Pinayaan mo pa ng 3 araw bago binigay mong sweldo. Nandito yan sa batas ng Diyos. Huwag mong pagabihan o paumagahan ang sweldo nila if you hired something. No, basahin natin yan. Leviticus 19 verse 13. Praise the Lord. Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. Oh, di ba? Thou shalt not defraud thy neighbor, neither rob him. Huwag mo siyang lukuhin, huwag mo siyang nakawan. Ang sweldo niya na iyong hinire, huwag mong panatiliin sa iyo. Hanggang gabi, hanggang morning. Huwag, i-release mo na kaagad. Pagtapos ng cut-off ng time nila, dismiss na, balik na sila sa kanilang, kung saan sila magbalik, tapos na yung trabaho, bigay mo na. Release mo na kaagad. Praise the Lord. Kasi mahulog yan sa parang pang-aapi ang mangyayari yan. Hindi mo inisip yung labor nila na worthy sila magtanggap. Kaya nga nag-labor dahil nangangailangan. So, mag-ingat tayo, lalot na tayo. Lumalaki yung ministry natin. Merong involved dyan na donation, may involved dyan na contribution, may involved dyan na offering, may involved dyan na matatawag nating obligations. Lahat ng mga officers, local and national, you must be very careful. You must be honest, especially the money that belongs to God, because that is for the use, for the work of the ministry. Huwag mong galawin yan. Huwag mong lustayin yan. Huwag na huwag. Madelikado ka dyan. So tayo mga anak ng Diyos, we must be good steward of God. No? Mga stewards tayo na mabuti. Sa sarili natin, kung ipinagkaloob ng Diyos, yung hindi ating pera, binigyan lang tayo ng katungkulan, keep it kung saan yun dapat kailangan. Praise the Lord. Dito sa Bible, nako, hate na hate ng Diyos yan. When in fact, pinapatay ng Diyos yan. Yung mga magnanakaw. Bawal yan. Kasi isang kasalanan niya na similar din yan kay Lucifer. Gusto niyang nakawin yung trono ng Diyos. Gusto niyang nakawin yung loyalty ng mga angels sa Diyos. Kaya God hates thief, magnanakaw. Kasi yan ang ugali ng dyablo. Gusto niyang nakawin ang trono ng Diyos. Gusto niyang nakawin ang loyalty ng mga angels niya. Di ba ninakaw yun ng dyablo? Ayaw ng Diyos yun. Praise the Lord. Oh. At saka sa buhay natin, kung saan ka nilagay ni Jesus Christ? Kontento ka. Kung meron nakakataas sa iyo, respetuhin mo. Hindi kayo nakakataas sa iyo. Gusto mong ibagsak. Ikaw ang gustong magpunta doon sa itaas. Okay, nakakataas sa iyo, hindi ka marunong magrespeto, hindi ka marunong mag-submit, hindi ka marunong mag-obey, gusto mo na ikaw ang sundin,
Ay, hindi naman pwede yun. Kung ano yung dinaanan natin from the lowest level, keep those offices, keep those levels faithfully. Kung sino yung nakakataas sa iyo, you have to respect, you have to obey, you have to follow them, you have to render honor to them. Ganun. Praise the Lord. Kasi unti-unti tayo ini-elevate ng Diyos eh. Pagkatiwalaan ka sa maliit, bigyan ka naman ng karagdagan. Pagkatiwalaan ka sa pagdagdag, dagdagan niya ng dagdagan ng Diyos. Kaya ang sabi ko na nga sa salita ng Diyos eh, ang law of salvation and law of righteousness is going upward way. And until we reach the highest kingdom of God. Ganun. Kaya, you have to wait. Maghintay ka patiently. Praise the Lord. Pasahan mo lahat. No? Parang pag-aaral, hindi ka naman makapunta ng grade 2 kung hindi ka makapasa sa grade 1. Pasahan mo lahat ang mga test para makapasa ka, mag-level up ka. Hanggang pataas na yan. Ganon din sa buhay natin. Magsimula ka sa pinakalis. Be faithful. Be a good steward. Unti-unti kang i-elevate ng Diyos. Kung makarating ka sa pinaka-highest, still be faithful. Still be humble. Still, katakutan mo ang Diyos. Huwag kang magmataas, huwag kang magmayabang. Be obedient pa rin. Praise the Lord. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa Old Testament, ang magnanakaw, may parusa ang Diyos. Grabe pa naman yan. Basa. Deuteronomy 24 verse 7. Praise the Lord. If a man be found stealing any of his brethren of the children of Israel, and maketh merchandise of him, or selleth him, then that thief shall die, and thou shalt put evil away from among you. Ayan. Kung sino man na masumpungan na magnanakaw ng kanino man na sa mga kapatiran, sa children of Israel, kahit sino dyan, at makikipag-merchandise sa kanya, at magbibenta sa kanya, tapos magnanakaw pala. O di ba? Makigdeal ka sa tao, nanakawin lang pala. Magkipag-merchandise ka sa tao, nakawin lang pala. Ayaw ng Diyos yun. That thief shall die, and shalt put evil away from among you. O ganun din sa buhay natin. Di man natin patayin sa physical, pero huwag mo nang pahawakan niya ng posisyon. Kailangan lahat ng national officers, lahat ng mga local officers, worthy ka, faithful ka. Para ang flow ng blessings ng Diyos, hindi ma-hampered, hindi pa madamay yung iba. Praise the Lord. Malugod ang ating Panginoong Diyos. Kaya ingatan natin talaga ito. Let us keep this. Let us watch for this. Matindi. So, kaya tayong lahat, be a good stewards of the manifold blessings of God. Mahirap pa naman pag ang Diyos magalit sa iyo, nako, wala kang mapupuntahan na makakatakas ka. Yung calamity, hindi yan hiwalay sa iyo. Basahin natin. Deuteronomy 32:35. Praise the Lord. To me belongeth vengeance and recompense. Their foot shall slide in due time, for the day of their calamity is at hand, and the things that shall come upon them make haste. Ayan. See? So lahat na binigay ng Diyos sa atin na katungkulan, ministry, lahat-lahat na pinagkaloob sa atin na blessings, pinagamit lang yan ng Diyos sa atin. Hindi yan sa atin actually. Pinahiram lang yan sa atin. Bakit? After all, iwanan natin yan. After all, hindi natin yan madadala. Mapalad ka pag pinahiram ng Diyos sa iyo. Mapalad ka pag piniyalan ka sa Diyos. So, to make it good, do it
faithfully, honestly, sa mata ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At sa mata ng mga tao sa iyong kapaligiran, sa buhay mo. Dito, may steward dito na nasumpungan, gumawa ng hindi maganda. Sabi ng kanyang amo, hindi ko na ikaw gawing steward. Basahin natin yan. Luke 16 verse 2. Praise the Lord. And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Yan. We are all accountable. Accountable tayo lahat sa ating mga natanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Whether you are faithful in your obligations, tsaka yung duties mo, kung faithful ka ba. And he called him and said unto him, How is it that I hear of thee, of this of thee? Meron akong narinig, merong accusation, merong allegation, na ikaw ay ganito, ganyan. Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Magbigay ka ng statement, magbigay ka ng report, magbigay ka ng explanation. Pag hindi mo yan nabigay, at hindi ka nagsabi ng totoo, malis ka na sa pwesto mo. Malis ka na sa iyong pinigay ko sa iyo na position or stewardship. Ganun. Praise the Lord. Punta ka sa trabaho sa kumpanya, hindi ba gawin ng kumpanya yan sa iyo? Lukuhin mo yung company, ay sigurado yan. Kaya makita mo yung mga company na nagpo-post sa newspaper, may mga notification dyan. We may let all the people of the Republic of the Philippines, nilagay yung muka ng tao, that this person is no longer our employee. Do not transact anything this person because he has no longer connection in our company. Whosoever will transact in the name of our company in this person, we are no longer liable for the damage na iyong maranasan. Hindi ka na steward. Alis ka na. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, lumalaki ng lumalaki yung ministry natin. Lalo tayong honest, lalo tayong faithful, lalo tayong maasahan ng ating Panginoong Diyos for the manifold blessings of God. So anong gawin natin sa mga blessings na binigay ng Diyos sa atin? Basahin natin. 1 Peter 4:10. Praise the Lord. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Ayan. Ang bawat isa na tumatanggap ng kaloob, anything, na kaloob ng Diyos sa iyo na pagpapala, posisyon, oportunidad, privilege, even so minister the same one to another. Use that gift to minister. Use that gift to serve. Use that gift to bless other people. As good stewards of the manifold grace of God, bilang isang mabuting katiwala sa mga maraming pagpapala ng Diyos. Praise the Lord. Marami pang mga blessings na ipapagkaloob ang Diyos sa atin that we may minister to others. Para maka-minister tayo sa iba, makapag-serve tayo sa iba. Kasi darating talaga ang panahon. Tayong lahat, i-account tayo ng Diyos. Kunyari, kunin tayo ni Jesus by death. I-account ka na ng Diyos bago ka kunin. Kasi judge ka na ng Diyos dyan eh, whether you are saved or not. Be thou faithful unto death, and you will receive the crown of life. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. At kung mag-expect man tayo ng rapture, ngayon,
Praise the Lord. Ngayon, ang expectation natin, what if hindi babalik? So be it. Next na naman, kung meron pang bukas, ganun pa rin, now pa rin. Puro now, puro present. Para yung paghahanda natin, gawin mo na. Ginagawa mo, i-maintain mo na lang. Praise the Lord. Don't wait na may Third World War pa. Kung maghintay ka doon, kumpiyansa ka, Lord, mayroon time pa ako nang isi-isi. Wala pa namang balita masyado, wala pa man atang gathering ng mga missiles sa isang area na yan. Ay, maggawa. Di, kumpiyansa ka. Hindi mo alam, wala pa palang Third World War, mamatay ka na, hindi ka nakahanda. Also, yung kahandaan natin, ma-rapture man, o makamatayan man, is now. Praise the Lord. Not tomorrow. Tomorrow is no longer acceptable. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kaya, lahat ng mga stewardships na binigay ng Diyos sa atin, do it faithfully. Do it honestly. Ng buong puso. Amen? Praise the Lord. Ganun. At saka, pinaka-the best gawin natin, pag sino yung ginagamit ng Diyos, highly respected tayo. Pag may mag-cast sa iyo ng doubt sa Kanya, by marites, by false accusation, huwag kang maniwala. Anyway, sabi man ni Jesus, you will know them by their fruits. Ang gawa ng tao na yan mismo. Doon ka magbase sa gawa ng tao na yan. Huwag kang magbase sa mga kwento-kwento, salita-salita dyan. Yung pala ang motibo lang yan. Para lang ibagsak yung tao na yan. Pwede mangyari yan sa sarili mo. Praise the Lord. Sa sarili, sa bawat isa sa atin. O kaya tayo, bilang good stewards of God, give your best to God. Because God will reserve a recognition for you. Will reserve di ba sa paaralan may mga recognitions dyan? Day 1 ng pag-aaral, start na yung recording ng teacher. Quiz number 1, quiz number 2, assignment number 1, assignment number 2, project number 1, project number 2, lahat yan nakalista yan. Pero pagdating ng panahon, merong recognition day to reckon what you have done in your class. Ganon din sa Panginoong Diyos. There will be a recognition day. Praise the Lord. Promotion neither cometh from the east nor from the west, but God is the judge. Kailangan natupagin natin yung sarili natin. Let us deal ourselves to the Word of God faithfully. Doon tayo mag-busy. Doon tayo maging abala sa salita ng Diyos na nababasa, napapakinggan natin, whether we keep it or not. Dahil yung stewardship ng Diyos, dyan babasihan sa ating obedience. Praise the Lord. Basahin natin. Malakay chapter 3, 7 hanggang 9. Praise the Lord. Even from the days of your fathers, you are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Yan. Mula sa araw ng inyong mga ama, kayo ay nagsilihis mula sa aking ordinansa. Hindi ninyo iningatan sila. Bumalik na kayo sa akin. At ako'y babalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng hukbo. Tapos nagsabi kayo, saan pa? Bakit kami babalik? Di ba? Para bagang wala silang idea. Nagkasala ba kami? Meron ba kaming transgression?
Meron ba kaming ginawa laban sa iyo? Bakit kami babalik sa iyo? Ihiniwalay mo ba kami sa iyo? Ganun ba? Nagtanong sila. Then, sunod na verse, will a man rob God? Kanina yung unang mga verses, pag nanakaw yon sa tao. Hindi yon pinapahintulutan ng Diyos, kinakapuutan ng Diyos na nakawan mo yung tao o nakawin mo yung hindi sa iyo. Ma-officer ka man, ma-hindi ka man officer, ma-pastor ka man, ma-membro ka man, saan ka man, inilagay ng Diyos. Ito naman, mas ano ito? Higher level ito na klaseng obligasyon. Will a man rob God? Posible ba mananakawan ng tao ang Diyos? Yet ye have robbed me. Ganun pa man, ninakawan niyo ako, sabi ng Diyos. But ye say, wherein we have robbed thee. Saan kami nagnakaw sa iyo? In tithes and offerings. Ibig sabihin yan, pag yung tithes na yan, hindi mo yan nirelease sa rightful man na binigyan ng Diyos ng authority to receive in His name, sa pangalan niya, you rob it. Considerable as robbing. Considerable as work of a thief. Isang gawain na magnanakaw. Wag. Ano yung offerings? Meron tayong mga monthly dues. Mahulog yan sa offering. Kasi you offer it to help. You offer it to contribute. May mga occasions tayo. Iba rin yung general offering sa Sunday. So maraming klaseng offerings. Nag-pledge ka, nag-offer ka ng amount, pero hindi mo naman binabayaran, hindi mo naman binibigyan ng pagtatapat. Hinayaan mo lang yung isang taon, puro bakante. Wala kang pakialam. Nakaw din yan sa harapan ng Diyos. Tithes, that is the 10% of your income. You have to indicate your tithes as indicated in your salary. Praise the Lord. Hindi pwede na mag-tithes ka na gimagic mo lang. Hindi mo alam, baka umabot na yun ng 30% o 40%. Sumubra. O kaya hindi mo alam, yan pala ay 1% lang o 2% lang. So para hindi ka magkanakaw, magkamali, based on the figure. So if ever you receive salary, whatever, what is due for you, jot it down, figure it out, doon ka magbase sa 10%. Kasi yung 10% na yan, that is not belong to us. That is belong to God. Praise the Lord. Don't rob it. Tapos sabihin mo, Pastor, marami kasi akong loan. Pagdating ng sweldo ko, kulang pa sa pagkain namin. Kung mag-loan ka, huwag mong isali yung tithes. Huwag mo, alam mo naman yung capacity mo. Pag mag-loan ka, kailangan i-allocate mo yung tithes na hindi mo yan maggalaw, hindi mo manakaw. Bakit? Robbing God is negative effect to us. Negative ang epekto niyan. Basahin yan. Verse 10. Praise the Lord. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Yung verse 9 pala, sorry. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Yan. Tandaan natin, ang Diyos is in control of our living. Tandaan natin yan. Ang Diyos ang nagko-control sa lahat ng ating pamumuhay. Siya nagkontrol sa ating hininga. Siya nagkontrol sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. So, if you rob God, kung nag-rob ka nga sa tao, merong bad effect, how much more sa Diyos? So, ano ngayon ang magiging negative? If you rob God, if you don't care, keeping your obligation and your duty
to the ordinance of God. Ye are cursed with a curse. Maging sinumpa kayo sa isang sumpa. For ye have robbed me, even this whole nation. So, God addressing all nation, all congregation, all organization, all people. Everybody has to obey. Praise the Lord. Hindi pwede na you exclude yourself. No, include yourself kasi may negative effect if you do not keep the ordinance of God. Ano naman ang impact pag ikaw ay faithful, pag ikaw ay honest, nag-sacrifice ka, nagkaroon ka ng faith sa Diyos in obedience. Alam mo itong obedience, faith ito eh. Pag wala kang faith sa Diyos, you cannot obey God. If you are faithless, you can never be faithful. Faithful from the word faith. Faith become faithful if you obey God. So, ano ang impact naman? Ano naman ang effect? Positive effect if you obey God. Basa. Malachi 3:10. Praise the Lord. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yan. Sino nagsalita nito? The God who created all. Who is He? He is capable of doing anything. Ano pa? He is powerful. He is unlimited. He is faithful. He is accurate. He is perfect. So if you want to deal with someone na hindi ka pagohon kung sa sugal pa, if you want to deal someone na hindi ka Indianon, if you want to deal someone na hindi ka lukuhin, deal with God. Praise the Lord. Dito ka sa Diyos makipag-deal. Hindi ka lulukuhin ng Diyos. Hindi ka talaga lulukuhin ng Diyos. Hindi ka talaga ipi-fail ng Diyos. Hindi talaga. The best to deal with is no other than God. Praise the Lord. So, ang nagsasalita nito ang Diyos, bring ye all the tithes, not some, not part, all. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, because that is intended for the servants of God, for the priest. That is for their consumption, that is for their necessities, that is for their lahat para yan sa kanila, para ma-maintain ang meat in His house. And prove me now herewith, patunay mo sa akin, baka hindi mo pa napatunay. Kayo na hindi pa nakapagpatunay nito, patunayan nyo na. Kayo na nagpatunay na nito, ipatunay nyo patuloy. Prove me now. Huwag mong bagalan. Huwag mong maghintay ka pa ng ibang pagkakataon. The promise of God will never start. The promise of God will never be click. Hindi yan mag-start sa buhay mo. Prove me now. Kung gusto mo ngayon mag-take effect ang pangako ng Diyos, gawin mo ngayon. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. What do you mean of this? The opportunity from heaven will be open. What do you mean of that? The opportunity from God, from heaven, will be open for you. Lahat na pwede niyang gawin ng Diyos sa buhay mo, open. Walang hindrance. He bless you, He protect you, He give you everything. Necessities lahat na, both temporal and eternal. I will open you the windows of heaven and pour you out a blessing. What He is going to pour out, not curse, but blessing. Praise the Lord. Blessing. And pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. There is no such place of
storage to accommodate all the blessings that God will pour na ibubuhos niya sa buhay mo. Maybe sometimes you cannot notice, you cannot sometimes recognize, pero kung ating isa-isahin lahat ng mga blessings araw-araw na tatanggap natin sa Diyos, walang mapaglagyan. Amen? Praise the Lord. Walang mapaglagyan. Hindi walang mapaglagyan ang problema mo, walang mapaglagyan ang kalungkutan mo, walang mapaglagyan ang kainisan mo, walang mapaglagyan ang lahat ng mga mananakmal sa buhay mo, walang hanggang problema. Nako, baliktad. Yun ay curse. That is belong to curse. Iba yung blessing na walang paglalagyan. Walang paglalagyan. Labis ang mga favor at pagpapala ng Diyos. Ngayon, paano yan, Pastor? Maraming mga inggitira sa mundong ito, maraming magnanakaw, maraming mga taong huwag ka magproblema dyan. May obligasyon ang Diyos sa iyo. Basahin natin. Anong obligasyon niya? Malakay 3:11. Praise the Lord. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Rebuke niya yung mga mananakmal. Lahat ng mga kukuha sa mga blessings, natanggap mo mula sa Diyos. Sasawayin niya yan. Hindi man yan nakikita na masamang espiritu. Alam mo, yung mga masamang espiritu, kaya hindi yan nakikita. Nako, ang daming mga tao sa mundong ito na sinusundan ng masamang espiritu, hindi talaga mag-asenso, hindi talaga mag-prosper. May kapangyarihan din yan si Taning para pahirapan ng tao. Pero pag ikaw ay obedient sa Diyos, kahit si Taning pang maggawa ng paraan sa iyo, o kaya tao, sabihin na lang natin, siya yung magsaway sa kanila. Sila yung maunay sa kanilang mga gawain. I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. They cannot destroy what God blessed you. They cannot destroy what God awarded or rewarded you. They cannot destroy. See, secured. Secured ka. Neither your vine cast her fruit before the time in the field. See? Hindi masasayang yung iyong vine. Saith the Lord of hosts. So ano ngayon ang magiging kapansin-pansin sa buhay ng mga anak ng Diyos na obedient? Last verse, basahin natin. Anong kapansin-pansin sa kanila? Malakay chapter 3 verse 12. Praise the Lord. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Yeah. All nations, this represents by people. All nations shall call you blessed. Pinagpala ka. Pinagpala ka ng Diyos. Yun ang makikita nila sa iyo. For ye shall be a delightsome land. Yung kung saan ka naroroon, maging matiwasay at maging abundansya. Saith the Lord of hosts. See? Hindi matatago. Hindi mababago. Hindi masisira. Lalo't na yung eternal life. Number 1 yun. So, kaya sa buhay natin, let us be a good and faithful stewards of God. Praise the Lord. Hindi ka man treasurer, hindi ka man auditor, hindi ka man collector, membro ka ng church, meron kang obligasyon. Huwag mong nakawin ang Diyos. Lalo't na kung treasurer ka, humahawak ka ng money of the people, lalo na yan. Ingatan mo yan. You must give all the transparency, you must give all the reporting properly as a good stewards of God. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. So, lahat na ito ng mga advices ng ating Diyos, because God would like
to bless us. God would like to bring more things to additional stewardship sa buhay natin. Marami pa siyang ibibigay sa atin na karagdagan sa ipapagkatiwala niya sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. So, be ready, be faithful, and be worthy. Sabihin mo, Pastor, marami man tayong membro, baka di na ako mapansin. Paggagawa ko ng mabuti, no. Lahat yan, pansin niya ng Diyos. Pastor, hindi naman siguro ako maalaala kung hindi ako magsunod sa daming mga membro dyan. Ako lang papansinin, hindi po. Idsubas, basahin natin. Meron pang hindi ko nabasa. Sige, pakibasa po. 2 Corinthians 5:10. Ito na yung pinaka-last. Sige. Praise the Lord. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether it be good or bad. Yan. Huwag kang maghintay. Mamatay ka bago ka haharap sa Diyos. No. Huwag kang maghintay. Pagbalik ni Jesus Christ, i-judge ka kung i-rapture ka, hindi. Ngayon, ginadjudge na tayo ng Diyos. All His ways are done in judgment. Praise the Lord. Oh, kaya ngayon na tayo magsunod. Ngayon na tayo maging obedient. Kasi lahat tayo, aside na meron judgment seat of Christ, habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, God will deal with us and He will judge us according sa ating mga ginagawa. We must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body according to that He hath done, whether it be good or bad. And that is both dito sa buhay natin at doon sa kabilang buhay. Kaya nga, godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is and the life that which is to come. May pangako ang Diyos dito habang nabubuhay tayo, so meron siyang ididil sa atin according sa ating faithfulness or according sa ating unfaithfulness. Alam na natin ano ang ating tatanggapin dahil lagi na tayong nire-remind ng Diyos. Kaya, to God be the glory, lahat ng mga anak ng Diyos, be a faithful and a good steward of God. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us sing our closing song.